"Sian, watch your words," sabi niya. I gritted my teeth and removed his hands. Ngumisi ako at galit na nag-walk out. "Mom, we better go home now." Paglapit ko kay Mom. "Right now? But I'm still enjoying how this woman in front of me is going crazy. Dahil sa insecurities niya at sa mga katotohanang sinabi ko." Nakangising sabi nito na tila nanalo sa laban. Napatingin ako kay Tita Marcela na ang asim na mukha dahil sa pagkatalo. Wala akong ideya kung anong pinagtatalunan nila at ganito na lang kasama kung makatingin si tita sa nanay ko, but it doesn't matter. We have to leave bago pa man ako magalit ang tuluyan. "Mom, please, I wanna go home." Pagmamakaawa ko and he was disappointed and frowned as I drew a sigh of feeling upset for leaving so early. "Finally, let's go home." Sa palagay ko'y tama na rin naman ang pang-insulto ko dito sa Tita Marcela mo. Right, Marcela? Ngisi niya kay Tita Marcela pero inirapan lang niya ito. Nagpaalam pa si Mom na nakangisi at hinila ko na siya dahil mukhang gusto niya pang panoorin kung gaano siya naiinis ngayon si Tita Marcela. Papunta kami sa kung saan iniwan ko si Hailey pero nakaramdam ako na matinding kaba nang hindi ko mahanap si Hailey sa lugar kung saan ko siya iniwan kanina. Lumingon ako sa paligid pero hindi ko siya mahanap. I hissed. Hinila ko muna si Mom sa papunta sa sakyan dahil baka balikan pa siya ni Tita Marcela dahil alam kong hindi iyon magpapatalo. At mas lalo malaking problema yon kung nangyaring nakakaisip ng paghihiganti agad si Tita Marcela. "Mom, stay here. I have to find Hailey." Sabi ko at agad ko siyang iniwan kahit na may gusto pa itong sabihin sa akin. Pagkapasok ko hindi ko pa rin mahanap si Hailey. Di ko alam kung bakit sobrang kabado ako kahit na alam kong nandito lang siya sa tabi-tabi. But knowing Aki, palagay ko may kinalaman siya dito kaya naman agad kong hinanap si Aki. But like Hailey, hindi ko siya mahagilap sa kung saan sa sobrang dami ng tao. "Sian, may problema ba?" Bigla namang pagsulpot ni Leon sa kung saan. Napatingin ako sa kanya sandali at mukhang nagtataka siya. Gusto ko sana iwan siya but I need him right now. Nabagman sa kalooban ko'y tumingin ako ng diretso sa kanya at sinabi ng, "Help me find Hailey. I think Aki is with her." Agad kong sinabi. "What? Why did you let her have her? Alam mo kung gaano kabaliw ang ex mo," sabi niya. "I don't have time arguing with you. Hanapin na lang muna natin siya," sabi ko at tumango naman siya. "You're right. Let's split to find her." Agad na sabi niya at saka umalis na. Di niya man lang naalala na kasama niya si Claire at iniwan niya ito mag-isa. "Sian, can we talk?" Talong niya sa akin. "Not right now, Claire. Please." Malamig kong sagot at saka iniwan ko na siya. But she's talking me pero wala na akong time para sa kanya. I have to look for Hailey first bago bigla ko nilang narinig si Claire na napasigaw at nang lingunin ko siya'y nakaupo ito sa sahig at hinahaplos ng uncle niya. Nadapa ata siya pero tinignan niya na masama ang isang babae at agad na tumayo. "Bakit mo ako tinulak?" Sigaw niya rito at nagtataka ko napatingin sa babaeng kinakausap siya. "Oops, sorry. Hindi ko naman sinasadya eh." Sagot ng babae at nang titigan ko ay nakilala ko siya. Isa siya sa mga kaibigan ni Aki and I'm sure this is their plan kaya pinapunta niya si Claire dito. To make fun of her. Gusto ko sana iwan si Claire because she looks like she can manage this girl by herself. Pero nang biglang may nakisawsaw na babae, alam ko, hindi magandang iwan si Claire mag-isa kaya naman, wala akong magawa kundi ang lapitan siya at hinawakan kong kamay niya. "Don't dare do something stupid again." I glared at the girls and they looked surprised to let us go. Hinila ko palayo si Claire nang parang napansin ko si Hailey na palabas agad ko sana itong lalapitan. Pero biglang humawak na mahigpit sa braso ko si Claire. "Sandali lang, Sian. Mukhang nabalian ata ako." Sabi nito tumingin ako sa kanya sandali at tumingin sa kung saan ko nakita si Hailey. Nakatalikod lang ito at palayo na siya. "Hop in," sabi ko at tumapapatalikod sa harapan ni Claire. Telling her to let me carry her. I had no choice, hindi ko po pwedeng hayaan makalayo si Hailey. "Pero Sian, just do it. Huwag ka na mag-inarte. I have to follow Hailey as fast as I could." Sigaw ko at nagulat ata siya. She held my neck from the back and I carried her then I ran towards Hailey. Nasa labas na kami. "Hailey!" Agad kong sabi at tinila ko siya sa braso para humarap sa akin. "Ha?" Sabi ng babae at nang makita kong mukha niya ay nadismaya ako. I stared at her dress. Kaparehong kapareho ng damit na suot ni Hailey. "Sorry, I thought you're the girl I've been looking for," sabi ko. Nabalik na sana ako pero nakiusap si Claire na ibaba ko muna siya at kung maaari mag-usap kami, total magkasama naman na kami. "Look, Claire, oo kasama kita but I have no choice. You better stay here and I'll go back inside to find my wife." Sabi ko at bigla siyang natahimik. "Your wife? Oo nga pala, kasal ka na." Sagot niya pero hindi na ako nag-aksaya pang pakinggan siya.
at pumasok na pabalik sa loob. Pagkarating ko doon, narinig ko si Aki nagsasalita sa microphone. At nang tumingin ako sa stage, nagulat ako na makita ko si Hailey kasama niya. "Ladies and gentlemen, please let me have your ears for a while." Nakangiting sabi ni Aki at nakayuko lang si Hailey na nasa tabi niya. "Damn it, Hailey! Get out of here!" Bulungkot, pupuntahan ko na sana siya sa may stage nang may dalawang lalaking humawak sa magkabilang kamay ko. Napakalakit ang kanila kaya naman hindi ko sila magawang labanan. "Bitawan ninyo ako," sigaw ko. "We will, pero mamaya na. Just hear Aki first," sabi ng isa sa kanila, and I tried to fight them pero sinuntok ako na isa sa kanila sa may tiyan. Sinikmuraan niya ako na halos ikinahina ko. Abala ang mga taong nasa harapan ko at nakatitig lang sa stage at di man lang nila ako nakitang hawak-hawak ng mga lalaking to. Medyo malayo kasi ako sa crowd since mula ako sa labas at kakapasok ko lang. "Huwag ka nang manlaban. Makinig ka na lang. The guy threatened me and I could not do nothing. But obey them. I cannot risk myself to fight these guys. Lalo na't alam kong hindi ko sila kaya at di ko magagawang ilayo si Hailey dito kapag may masamang nangyari sa akin." Hailey's perspective. Habang hinihintay ko sa Sian, may lumapit sa aking dalawang lalaki. May mga itsura at malalakas din ang appeal, pero hindi naman ako kinikilig sa kanila kahit paano ang ngiti nila sa akin. "Miss, pwede ba makuha ang number mo?" Tanong ng nakared sa akin at ang ganda pa ng ngiti. "Sorry pero kasal na ako," sagot ko. "Sigurado ka? Nagbibiro ka lang ata eh," sabi ng kasama niya na may biglang umakbay sa akin at napangiti ako. Sa wakas, dumating na rin si Sian. "She's right. She's married and I'm his husband," sabi nito at napatras ako na marinig kong boses niya dahil alam kong di naman si Sian yon, pero dumiin ang pagkakaakbay niya sa akin kaya hindi ako nakalayo. Umalis naman na ang mga lalaki tulad ng kanina sa mga naunang itinaboy ni Sian. Nang umalis sila ay agad kong inilas ang kamay ng lalaki sa braso ko, kaso bigla ako nagulat nang hindi ko ito mailas at tumingin ako pataas sa matangkad na lalaking to. Mala army ang haircut niya na kulay blonde at may pagkasingkit na mga mata niya, pero matangos ang ilong at napaka-lili ng mga labi niya. "Salamat sa pagtulong pero pwede mo na akong bitawan," sabi ko sa kanya at medyo kinakabahan pa rin. Pero mas lalong kumabog ng gustong puso ko nang tumawa ito na parang isang demonyo. Mahina lang naman ang tawa niya but it creeped me out at ramdam ko ang pagtayo ng mga balahibo ko sa kamay. Hindi ko alam kung bakit ang lakas ng kaba ko sa lalaking to pero iba talaga ang aura niya. "Who told you that I'm helping you?" Ngisi niya nang biglang may lumapit sa amin na babae. Si Aki. "Hi there, Hailey." Ngiti-ngiti pa siya sa akin. Hindi ko alam pero kahit di ko siya makikilala, kumukulo na kaagad ang dugo ko sa kanya. Amoy ko ang mabahong dugo niya. "Anong kailangan mo sa akin?" Tanong ko na medyo mataray. "Wow, matapang ka pala. Parang di yun ang narinig ko. Base sa information na kuha ko, you are like a maid sa pamilya ni Sian. Tama ba ako, gold digger?" Sabi niya at sinubukan kong ilabas ang buong lakas ko. Inalis ang kamay ng lalaki sa braso ko at nagawa ko naman. "Pasensya na pero wala akong oras makipagtalo sa'yo," sabi ko at nakamang aalis na ako'y bigyang nawakan ako ng dalawang lalaki at napatingin naman ng ibang mga tao sa paligid namin. "Bita!" Hindi ako nakasigaw nang bigla akong samparin ni Aki at nagulat ang lahat pero inutusan niya ang dalawang lalaki na dalhin ako at sumunod sa kanya. Sinubukan ko magpumiglas pero hindi ko talaga sila kaya. Pero ang napakasakit na katotohanan ay wala man lang ginawa ang mga tao sa paligid ko para tulungan ako. Pero maya-may lumapit sa amin na isa sa mga lalaking humihingi ng number ko. "Anong ginagawa ninyo sa kanya?" Matapang nitong tanong nang biglang humarap sa kanya si Aki. "May problema ka ba?" She glared at him at tila tumiklop ata ang dila ng lalaki at humingi ng pasensya at saka agad na umalis. At doon ko na-realize na ang taong nandito ay takot kay Aki sa hindi ko alam na dahilan. Kaya naman alam ko, kahit sumigaw ako'y walang tutulong sa akin. "Sian, nasan ka na ba?" Tanging nasa isip ko. Pinunta ako ng dalawang lalaki sa may likod ng fake na stage na ginawa nila. Medyo madilim at walang tao. "Wait here. Don't let her go," sabi ni Aki at pumunta sa stage. "Welcome to the party. I will have a big surprise to all of you later. Pero sa ngayon, mag-enjoy muna kayo maghanap ng partners and have a sweet dance together," sabi nito at naghiyawan ng iba sa kanila. Nakahulasan na yung mga kabataan. Agad inutos ni Aki na magpatulong ng kanta at biglang dumilim at nagkaroon ng makakuning na ilaw just like disco lights. Maya-may dumating na si Aki at nakangiting lumapit sa akin. "How dare you marry my Sian? Paano mo nagawang pakasalan ka niya, ha?"
Sigaw niya sa akin. Kahit anong sigaw niya, alam ko hindi ako maririnig dahil sa lakas ng musika sa paligid. Hindi ako sumagot dahil alam kong makitid ang utak niya para ipaliwanag ko sa kanya ang nangyari. And seeing her actions, alam ko imposibleng maniwala siya sa akin. Nawala na si Claire sa kanya at sinubukan ko siyang hanapin. Pero ang lawak naman nila at wala akong kapangyarihan doon para hanapin siya. Pero nang bumalik siya dito, akala ko may pag-asa kaming dalawa. But then you ruined everything. At nalaman ko pang gold digger ka. Ano, dahil ba sa pera? Galit na galit niyang sabi. Wala kang alam. Kaya pwede ba hayaan mo na lang ako? Sabi ko. No, I won't let you go hanggat hindi pa ako tapos sa'yo. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Kung anong problema mo kay Sian, wala na ako doon. At para lang malaman mo, hindi ko ginustong ikasal sa kanya. Sinungaling! Nanlilisik ang mata niya sa galit. Bumuntong hininga ako at kumalma at saka tinignan siya ng diretsyo. Please, pagod na ako sa kakaisip niyong ako may gawa ng kasalang naganap. Pasensya na pero kailangan ko nang umalis. Sabi ko pero pinigilan ako ng dalawa at ang blonding lalaki ay hinawakan ako sa braso. Aki, baka pwede naman hayaan mong laruin ko siya sandali, kahit saglit lang. Sabi ng blonding lalaking ito. What? Are you insane? Dalhin nyo na lang yan sa stage, sabi ni Aki. I will, just let me do it. Sigurado ako, kusa siyang napunta sa stage. Just go entertain the crowd. Sabi niya. Baliw ka na ba, Chris? Sabi niya sa lalaki. Please, don't leave me. Agad ko namang sabi kay Aki pero bigla itong napangisi. Alright, sige. Mukhang dapat na lang naman yun sa kanya. Basta bibilisan mo at huwag kang magpapakita. Papatayin kita, Chris. Utos niya. Yes, ma'am. Sabi niya at agad kong hinila ng lalaki habang si Aki bumalik sa stage. Sinubukan kong sumigaw pero bago ko pa magawa, hinawakan niya agad ako sa braso. Take a video, bro. Utos niya kasama niya. Alright. Sagot nito at tinabas ang cellphone niya. The blonde guy suddenly pinned me on the wall habang tinatake pa ng bibig ko gamit ang isa niyang kamay. You're beautiful. Don't worry. I'll be gentle. Sabi niya at kita ko ang pagnanasa sa mga mata niya. Itinulak ko siya at sinubukan tumakbo pero naabot niya ang buhok ko at bigla niya akong sinikmuraan. Bro, anong ginagawa mo? Sigaw ng kasama niya. Just take a video of us. Sigaw niya at dahil sa lakas ng suntok niya sa tiyan ko, ay halos manghina ako pero agad niya akong tinulungan. Natumayo at muling kinulong sa pagitan ng pader at niya. Napangawi ako dahil ramdam ko pa rin ang sakit sa tiyan ko nang bigla niya akong halikan sa leeg. I tried to stop him pero hinawakan niyang dalawang kamay ko at inilapit ang isa sa kabilang kamay para mahawakan ang dalawa kong kamay. I cannot fight back at naluha na lamang ako. Don't cry, baby girl. Hindi naman kita sasaktan. Don't shout, okay? O baka gusto mong masuntok ulit. Bulong niya sa may tenga ko at kinagat ito. Maya-maya pa'y naramdaman ko ang isang kamay niya na inaabot ang zipper sa likod ng dress at unti-unti kong ibinababa at napapikit ako sa takot at naluha ng tuluyan. Damn it! Chris, huwag mo akong ginagago. Hindi mo siya pwedeng gahasain or else mananagot ako kay Sian. Sabi ni Aki. Bilisan mo dahil dalhin mo siya sa stage. Sabi niya. Shit naman, Aki. Sandali lang eh. Sabi pa nito. Huwag mo akong gagalitin, Chris. Fine. Naiinis sa sabi ng lalaki at napatingin sa akin. Maswerte ka. Pumunta ka ng stage at siguraduhin mong hindi ka tatakbo or else hahanapin kita. Alam ko kung saan ka nakatira at alam mo na ang gagawin ko so better obey me, okay? Ngisi niya at napadila pa. Dahil sa takot, sumunod ako kay Aki. At naiiyak pa rin ako at isa pa, ramdam ko pa rin ang sakit ng pagsuntok niya sa akin. Just stay here. Tumayo ka lang dyan, okay? Sabi niya at wala akong magawa dahil nakatitig sa dulo ng stage ang blonding iyon sa akin at ngingisi-ngisi pa. I tried to look at Sian in the crowd hoping that he can see me, but I could not find him. Ladies and gentlemen, please let me have your ears for a while. Sabi ni Aki at nagsitingin na ng lahat sa amin. Lumiwanag ng hustong lugar. Doon ko sinubukang hanapin ulit si Sian to shout help, pero nalaki ang mata ko na makita ko siya sa pinakalikod. Tulad ko'y wala rin siyang magawa dahil hawak-hawak siya ng dalawang lalaki at nakita ko rin siyang sinuntok ng mga ito sa tiyan. Hindi ko alam kung bakit pero nawalan ako ng pag-asa.
I don't know what this girl is trying to do pero nakatitig lang ako kay Sian. And I know na pagtanto niya, nasa kanya ako nakatingin dahil nagtama ang mga mata namin. Kahit nasa malayo siya, kita ko pa rin na wala siyang magawa laban sa dalawang lalaki sa magkabilang braso niya. Nang mapansin kong sinusubukan niya pa ding magpumiglas ay umiling ako sa kanya para wag na siyang magpumilit dahil alam ko masasaktan siya. Nang dalawang iyon, we should stay still and just let them finish what they wanted to do with me. Sian's perspective. Lahat ay natahimik na at wala pa rin ako magagawa. Hindi ko na mahanap si Leon dahil alam ko nakikita niya si Hailey and that would be great. Habang nakatingin sa dalawang babaeng nasa stage, which are Aki and Hailey, bigla pumasok si Claire and she was surprised to see me being held by this man. I looked at her feet and medyo okay naman na siya ng konti. Anong ginagawa ninyo sa kanya? Sigaw niya agad but I eyed her, telling her not to do something stupid because it's clear that we can't do anything right now. Just go find Leon, I said. Pero bigla niyang hinawakan ng isa sa mga lalaki trying to help me, but it's useless. I felt hopeless but I had to make sure Hailey is alright dahil alam kong may hindi magandang plano at Aki, knowing that he hired this man to stop me. Claire, get yourself together. Just go find Leon. I shouted and she looked at me with a curious face but then she blinked and I know she realized what I'm trying to say to Leon. Agad siyang umalis at tinanap si Leon. I think this man doesn't know what I am trying to do. They did not even bother to stop Claire and find Leon. They are stupid. They're only doing what they were told to do and that is to stop me. But if I were them, I would be smart and stop Claire. Well, I just want to introduce to you all a very special guest. This woman is my ex-boyfriend's wife and guess what? Nandito rin na isa sa mga ex ng ex ko na niloko siya. Sabi nito at isang bilog ng ilaw ang tumapat sa kinaroroonan ni Claire. Hindi ko man siya makita dahil pumunta siya sa maraming tao. Sigurado akong sa kanya ay tinapat ang ilaw na iyon. Aki is really an immature woman. If you're asking why they were here, I invited them to let my beloved ex-boyfriend to realize na nagkamali siya sa pag-iwan sa akin. Dahil look, pinilit niya ako pero nung ginawa ko sa kanya, nang pinilit niya sa akin. Tumingin siya kung saan nakatapat ang ilaw. She cheated. Niloko kanya siyan. And now you're married with this woman beside me. I thought wala na akong pag-asa, but then I found out na gold digger pala ang asawa mo. She came from a very poor family and even hated by his own father. Nagpatuloy si Aki sa pagsasalita. She wanted me to realize na sinayang ko siya pero hindi ko gusto kung paano niya pinapahiya si Hailey at ikalat ang tungkol sa buhay niya about her stepfather and about her life status. Gigil na ako at kahit babae si Aki hindi ko alam kung anong magagawa ko sa kanya. I cannot let her humiliate Hailey dahil wala siyang alam kaya naman ginawa ko lahat para makatakas sa dalawang ito. The two of them tried to fight me when I tried to escape, kicking the other man's feet and punched the other one. Nahuli pa naman nila ako but they can't do anything to stop me dahil galit na ako. I won and ran to help Hailey pero bago pa man ako makalapit, nandun na si Leon. Inago niyang microphone kay Aki and Aki was surprised to see him. Anong ginagawa mo dito? She said. At nagkagulo-gulong lahat dahil sa ginawa ni Leon at nag-umpisa silang magbulungan. Nang bigla naman dumating ang nanay ni Aki sa stage at sinampal ito at halos manlaki ang mata ni Aki sa ginawa ng nanay niya. You should have come up with a better plan, Aki. Pinapahiya mong pamilya natin. Sigaw ng nanay niya at napatingin sa mga tao si Aki and saw some people laughing at her and some were even shocked. She felt embarrassed and ran away from the stage and I sighed. I am thankful that everything did not go to worst. Palapit ako ng stage na may humawak sa may braso ko mula sa likuran and it was Claire. Sian? He whispered my name and I just stared at her and ignored her para pumunta sa stage but then Leon carried Hailey in its arms like a newlywed couple at kinilig pang iba na kanina lang ay tumatawa. I felt the pang in my heart. Aalis sana ako nang biglang may nabunggo akong lalaki at nahulog ang phone niya. I'm sorry. Sabi ko at pinulot ko ang phone niya at may nakaplay na video. At makita ko'y biglang nanlamig ang paligid ko. Tila nanigas na makita ang lalaki sa video na hinaharas si Hailey. Nanginginig ako napatingin sa may-ari ng cellphone but he is not the one in the video. He is for sure the one who took the video. Pero maya-maya din may lumapit sa lalaking to at kumulo ang dugo ko agad dahil siya ang lalaki nasa video. Chris, sabi ng lalaki na makita ng lalaking ito na nagngangalang Chris ang cellphone na hawak ko. Agad niya itong inagaw sa akin. Why do you have this? Sabi niya at nagpaliwanag ang kasama niya na nagkabungguan lamang kami
At akmang aalis sana sila, hinila ko siya at sinuntok agad sa mukha. At natumba ito, causing a scream around us.